tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. O ano, nagustuhan mo bang restaurant na to? Masarap daw ang ulam dito eh. Mamahaling restaurant to Mamahaling restaurant para sa mamahaling babae na handa kong pakasalan ng lumang oras. Sander, Seryoso ako sa'yo, Rita. At sa katunayan, nung nakita ko pa lang sa'yo, nang minsang sumama ako sa delivery goods namin sa shop mo, nabigha mo ng puso ko. At mula nun araw-araw na akong nasa harapan ng tindahan mo. At hindi nagsasawang panoorin kang kumakausap sa mga customers mo. pinapanood mo ako? Oo. Hindi mo pagsisisihan ang pagtanggap mo sa pag-ibig ko. Dahil hindi kita kailanman sasaktan. Anak, wala kaya tang pasok ngayon? Wala ho, inay. O bakit maagas ang nagising? Wala ka naman palang pasok. Inay, binata na ho itong anak nyo. At isa pa, kayo mismo ang nagtuturok sa akin na mag-asawa na. Ha? Ang ibig mong sabihin magnobyo na kayo ni Rita? Hindi pa ho. Pero tulad ng sinabi nyo, sisimulan ko ng panliligaw sa kanya. Yan! Ay kung madadaanan mo pa siya sa bahay niya. Ho? Bakit ho? Kasi nakita ko siyang sumakay doon sa sasakyan nang laging sumusundo at naghatid sa kanya. Ho? Talaga, tinatanggap mo na ang inalok kong pag-ibig sa'yo? Oo, alam mo, matagal na rin akong may crush sa'yo kahit noon pa. Ngayong may relasyon na tayo, nangangako ako. Liligaya ka sa piling ko dahil mahal na mahal kita. Aasahan ko yan Sander. At para maniwala ka, yayayain na kita pakasal. Ha? Oh, bakit? Ayaw mo pa ba? Kun kasi, bakit naman bigla ng pag-alok mo ng kasal? Ngayon ko nga lang tinatanggap ang pag-ibig mo, kasal agad. Kailangan mo ba nang patagalin natin ang relasyon natin bago ialok ang kasal ng isang lalaki? Kapwa na tayo lang sa ustong gulang. May matatag na rin akong hanap buhay. Kayang-kaya kitang buhayin. Oo nga, pero hindi kaya masyado pang maaga yung sinasabi mong kasal? Hindi. Ito na yung panahon kung saan pwede na tayong lumagay sa tahimik. Sander, sandali. Bakit mo hininto ang sasakyan? Hayaan mong iparamdam ko sa'yo ang aking pagmamahal, Rita. Sander. Rita. Sander. Rita. Damuhog yun. Saan kaya nagpunta? Ang
ang aga-aga umalis na ng bahay. Wala naman siyang trabaho ngayon. Ay, teka. Hindi kaya pinuntahan niya si Rita sa tindahan niya? Mother! Ha? Oh, Mother! Hindi naman ako nakilala. Teka. Parang pamilyar ang mukha mo sa akin Siyempre po, pamilyar ang mukha ko sa inyo dahil kailan lang iniyaya ko kayong sumakay ng tricycle. Oo nga pala. Ikaw yung nagtatrabaho sa bangko, no? Kung saan ako nagdideposito. Naku, sa wakas, naalala rin ako ni Mother. Oh, heto na pala ang bahay niyo, oh. Oo nga Nawala tuloy sa isip ko nang tinawag mo ako Mother, baka gusto niyong bumiling tong paninda ko, may 50% off. Teka. Naglalako ka na ngayon? Oho, at huwag ninyong maliitin ang mga paninda ko dahil branded po ang mga ito. Abel, anong ginagawa mo dito? Wala ka bang trabaho ngayon? Sabado ngayon, hindi ba? Sarado ang mga bangko. Oo nga pala, no? Wala kang trabaho tuwing Sabado at Linggo. Teka, bakit nagkalat ang mga paninda mo? Sales kasi ngayon. Ibebenta ko ng mas murang mga goods na hindi masyadong mabenta. Tutulungan na lang kita. Wag na! Ha? Bakit? Dati ko namang ginagawa to na tinutulungan kita. Kaya ko naman at hindi magtatagal. Darating na yung tauhan ko. Rita, hayaan mo namang mahalin kita. Dahil kaligayahan ko na mahalin ka. Abel, ayaw kong masaktan ka. Pero panahon na siguro na tatapatin na kita. Ha? May nobyo na kasi ako Tinanggap ko ng pag-ibig na inalok sa akin ni Sander. Rita, Kinarulungkot ko. Pero tulad ng sinabi ko sa'yo noon, hindi pa rin nababago ang pagtingin ko sa'yo. Yun nga lang, bilang kaibigan lang. Halika dito muna sa loob. At nang makita ko yung mga paninda mo. Sige po. At kayo po ang kauna-unahang customer ko at benamano ko po. Kayo kung makakabili kayo ngayon. Ano-ano ba tong mga paninda mo? Mga Branded. perfume? At saka imported perfume, Mother. At original lahat ito. Hindi po peke. Kaya medyo may kamahalan. Ganun ba? Ito. Ito yung brand na gusto kong bilhin sa'yo. Wow naman, Mother, ha? Simple lamang kayong tingnan, pero sosyal ang pabango ninyo. Ito na ang kukunin nyo. Pero, panglalaki ito, Mother. Oo, alam ko. Para sa anak ko yan Yan kasi ang paborito niyang pabango. Ganun po ba? Mapalad naman ang anak ninyo sa pagkakaroon niya ng mapagmahal na ina. Nako, mas mapalad ako sa kanya dahil siya ang ibinigay sa akin ng ating pong may kapal. Mabait siguro ang anak ninyo, ano ho? Ay nako, super! Pinakamabait sa lahat ng anak. Si Mother naman, lahat naman ng ina wala nang mas higit sa kanilang mga anak. Sa bagay, tama ka dyan. At malamang, mapalad din ang mga magulang mo sa pagkakaroon nila ng anak na katulad mo. Maganda na masipag pa. Abay,
ikaw pa lang yata ang nakita kong nagtatrabaho na sa isang kilalang bangko eh. Nagagawa pang magtrabaho ng linggo. Mother, kailangan ko magtrabaho para sa ekonomiya na tinatawag. Gaano ba katindi ang pangangailangan mo? Hindi ba't ikaw nang nagsabi na dalaga ka pa? Hindi na ho kasi ako nagtatrabaho sa bangko. Nag-resign na po ako. Ha? Ano? O pare, Abel, anong ginagawa mo dito? Ha? Wala lang. Wala lang kasi akong magawa sa bahay. Ikaw, walang magawa sa bahay? Oo. Ano? Hindi ba't linggo ngayon? Sarado ang bangko. Nako pare, huwag kang magdailan. Kilala kita. Hindi ka pupunta rito kung wala kang dinaramdam o kaya problema. Pare, mas mabuti siguro kung magpabili ka na ng maiinom dyan. At gusto kong magpakalasing. Sinasabi ko na nga ba, may mabigat kang problema. Ano ba yun pare? Bakit ka naman umalis sa bangko? Ang ganda-ganda ng trabaho mo, tapos ipinagpalit mo sa... Mother, mag-a-abroad kasi ako. At kailangang maiprocess ko ang mga papeles ko sa lalong madaling panahon. Magiging unfair naman sa bangko. Kung saan ako nagtatrabaho, kung lulubog, lilitaw ako. Dahil sa paglalakad ko ng mga papeles ko. Saang bansa ka naman pupunta? Sa Switzerland po. Talaga? Oho, at wala na akong trabaho. Kaya kailangan kumayod pa rin ako para may gagastusin ako. Ang mga magulang mo, hindi ka ba nila kayang suportahan sa pag-abroad mo? Mahirap lamang po ang buhay ng mga magulang ko. Kaya gusto ko silang mahango sa hirap. Ganun ba? Hindi lamang pala nag-iisa ang anak ko na may mabuting kalooban. Teka, ang mabuti pa magmerienda ka muna. Naku, wag na po. Marami pa po akong pupuntahan ngayon. Dahil bago ko pa kinuha itong mga perfumes, may order ka na rin sa akin. Kaya i-deliver ko na lang. Sige. Ikaw ang bahala. Siya nga pala, ito yung bayad dun sa perfume na kinuha ko para dun sa anak ko. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nakita, nadama ko ang Nay, magandang gabi ho. Abe, ano ka ba naman? Kanina pa ako text ng text sa'yo Bakit hindi ka nagre-reply? Pasensya na ho, Inay. Hindi ko napansin lobat ng cellphone ko. Napasarap kasi kami ng ganito ni Pare Arthur. Siya nga ho pala, Inay. Ba't gising ba kayo? Gabi na ho Ako nga ang dapat magtanong sa'yo Bakit ka nga ba ginabi? Nag-alala ako ng gusto. Saan ka ba galing? Teka. Lasing ka ba? Ha? Hindi, nakainom lang ho ako. Ganun na rin yun. Bakit ka ba naglasing, ha? Bakit? Hindi ako titingin lang parunuyo kay Rita, Inay. Hanggat mapasagot ko siya. Pero anak, ano pang aasahan mo kay Rita
Palagay ko magnobyo na sila ng lalaking sumusundo at naghahatid sa kanya. Ano bang ibig ninyo sabihin, Inay? Mula kasi dyan sa bintana sa itaas, nakita ko na hinalikan ng lalaki si Rita sa labi. Hindi. Hindi totoo yung sinasabi niyo, Inay. Hindi totoo yan. Ang sabi sa akin ni Sander, bongga raw ang kasal namin. Ganito pala ang damdamin ng isang ikakasal. Rita! Rita, buksan mo ang pintuan ng bahay mo. Papasukin mo ako, mag-usap tayo. Si Abel, Rita! Buksan mo ang pintuan ng bahay mo. Gusto kita makausap. Buksan mo na! Bakit naman gano'n, Rita? Bakit? anong bakit ang sinasabi mo? Ako ang nauna kaysa kay Sander na yun eh. Bakit siyang sinagot mo? Hindi ako. Dahil kaibigan lamang Guwapo kita. naman ako ah. May trabaho pa. At mas kilala mo ako kaysa Sander na yun. Paano ko ba sasabihin sa iyo, Abel, na mas maraming pera si Sander kaysa sa iyo? Sangutin mo na ako, Rita. Bakit si Sander ang naging nobyo mo at hindi ako? Bakit? Abel, lasing ka at hindi tayo magkakaintindihan. Kaya mas mabuti siguro na bukas na lamang tayo mag-usap. Total, wala ka pang trabaho bukas. Kaya pwedeng-pwede tayong mag-usap bukas. Bumalik ka na lang dito. Halika kayo, mga pare ko eh. Celebrate tayo. Ba pare, anong okasyon? Bagsak na ang bata, mga pare ko eh. Napabagsak ko Ano na. pare? Okay. Oo, hindi magtatagal. Ako lang magiging manager ng kanyang tindahan. Ano, inom lang. Blow tayo. Paninda ng babae yun Kaya nga eh. Siya yung tinarget ko dahil alam ko. Makikinabang ako ng gusto sa kanya. Siya, mga pare ko eh. Ikaw pala, kanina pa kita hinihintay. Medyo sumakit kasi ang ulo ko pag-gising ko eh. Ano medyo? Palagay ko talagang sumakit ang ulo mo dahil sa hangover. Lasing na lasing ka kaya kagabi. Bakit kasi? Alam mo nang sagot kung bakit ako naglasing. Anong alam? Gusto nga kitang kausapin kagabi pa. Kaya lang, lasing ka masyado eh. Siguro naman, ngayon, hindi ka na lasing. Makakapag-usap na tayong mabuti. Tingnan mo naman ang panahon, no? Galing lumipas. Kaya lamang ay malilit lang tayo. Masayang naglalaro. Tatawanan. At manakan-naka eh, nagkakantsawan. Pero ngayon, Abel, tama ka. Ikaw nang nagsabi.
dalagat binata na tayo. Gustuhin man natin o hindi, merong magbabago. Ikaw, alam mo ang pupuntahan mo. Ganon din ako. May gusto akong tahakin na landas. Gusto kong tahakin ang daan patungo sa aking kinabukasan. At kasama ka. Pero Abel, kaibigan lamang talaga ang turing ko sa'yo. Kaya maghanap ka na lang ng ibang babaeng magmamahal sa'yo. Ang may paramdam sa'yo ang pagmamahal na hindi ko maibibigay sa'yo dahil may nobyo na ako. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y dinan. Tatanggapin kaya ni Abel ang kabiguan nito? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Malikdeng, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang naalaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan.